Today is a cloudy day, so we're going to prepare for frost for next week. So ito yung itsura ng ating kamuti sa ngayon, at saka yung ibang gulay. So next week po ay magkaroon po ng mababang temperature, which is freezing temperature. Ayan, 29, pinakamababa. So we're going to clean the greenhouse in preparation sa paglipat ng ating mga pananim. So nung lunchtime, umaraw na siya. So tanggalin natin yung mga excess dirt and all the unnecessary debris, kasi baka may eggs ng mga pest or snails kaya. So lahat ng mga unnecessary dyan ay tanggalin. So binoblow ko din para mawala talaga yung mga nasa sulok-sulok. So kahit na yung mga cobwebs ay tinatanggal ko po. Lahat ng posibleng pagtaguan ng pest ay ating linisin. So ayan yung aking aso na na-born na naghintay. Aside from monitoring the weather, you can also Google your planting zone and you will know kung kailan yung first frost sa area nyo. So if you do this, then you will see that yung sa amin 30179, which is Temple, Georgia, we have 2 planting zones, though yung average frost namin ay nasa October 29 hanggang November 15. So hindi po yun siya straight. So during those times, yan yung first frost. So mapansin nyo, merong different colors ang Georgia. May 3 colors kasi sort of yung pinakamababa na part ay iba din na planting zone. Pero so far, 2 pa yung official na planting zones ng Georgia. So madami po kayong malalaman when you know your planting zone, because you will also know when it is safe to plant which plants. Yun ang isa na tandaan nyo pag nagtatanim kayo. So I'm going to gather all the plants that I wanted to save inside the greenhouse. So first, I will gather everything and then spray it with water thoroughly. So lahat ng angles ng aking bulaklak ay didiligan para mawala po yung mga excess na mga dirt and also the pest. So ginagawa ko to every other day na isprehan ng malakas na water yung pananim bago ipasok. So even yung under the leaves ng plants ay isprehan po kung kaya o kung kayang i-check po. And then tanggalin yung mga patay na dahon, yung mga weeds, yung mga unnecessary sa pot or sa plants mismo. Tanggalin din yung mga dead leaves kasi hindi naman natin kailangan yan, at saka mas malinis tingnan pag wala yun siya. So you have to take it off kasi mag-reseed if you leave it in the pot. And then you put label, and then late in the afternoon you can spray neem oil, o kaya yung ito ay ginamit ko bonide na neem oil. Meron silang ready to use and meron din silang concentrate. Or you can use the bonide insecticidal soap. Syempre, you have to shake it before you use para mas mahalo po talaga yung mixture niya sa loob bago i-spray. So, spray mo lahat ng angles, pati yung ilalim ng leaves. You have to do this within 2 weeks bago siya ipasok. Pero yung pag-spray ko ng neem oil ay once a week lang bago siya ipasok. So, always check under the leaves bago siya ipasok. So, yung mga
nag-curl na dahon, infected leaves, o kaya basta yung pangit na mga parts ng plants ay tanggalin mo na kasi mag-exert ng energy lang yung plant mo to heal itself. So, take it off kasi possibly may pest yan, and then huwag kalimutan na wag po i-decompose yung mga ganyan. You have to burn it. So, ito na yung iba, nahakot ko na yung ibang plants. Inuna ko yung mga lalaki, which are mga lemons. Nauna na siyang pinasok. So, ang next ilagay ko in between ay yung mga malunggay ko. Yung malunggay kasi hindi pa nabubuhay dito sa lupa. Siguro pag 5 years old na itong malunggay ko, pwede na siyang itanim direct sa soil. Pero kailangan pa rin ng mulch. Lahat ng tropical plants or yung annual plants ay pinapasok ko po para hindi na ako palaging bibili next time. And then, most of the nakapat ay meron pong saucer or you can recycle yung cover ng food. And then, may problem ako with slug and snails. So, I put this around the pots o kaya mismo sa taas ng pots. And then, pag medyo ganito lang yung medyo tuyo yung lupa, nilalagyan ko ng DE, yung food grade po kasi may mga pest ako na sumusunod sa akin every now and then. So, I use the duster para mag-apply nito. So, ganito po yung pag-apply ng DE. So, that is to prevent yung mga naka-escape. So, I also put some fountain. This is to maintain the humidity inside the greenhouse. So, yung lahat na gamit ko sa tubig ay tinatanggal ko din sa labas at ipapasok. O kaya, i-drain mo yung water kasi yung mga ganito, pag nag-frost ay umi-expand po pag merong water, kaya nasisira sila. So, ito yung mga natira kong mga gulay, ha-harvestin ko din. Pero yung mga sili ko, iniwan ko na yung ibang habanero kasi napakadami ko nang na-store. So, I also harvested my ampalaya at saka ibang gulay na pwede pang makain. Kasi the next day nito, frost na. Marami pang natira na ampalaya. Ang iba maliliit pa nga sayang. Pero, sinesave ko na yung mga kayang makain na. So, madami-dami din yung nakuha ko, and then kinuha ko na din yung ibang mga seeds ng marigolds para may itanim na ako for next year. So, may mga wing beans pa din ako na natira, and then kunting mga sitaw. So, kinuha ko na din. Ito yung isang basket na puro mga gulay. So, ayan, continue yung panguha. Ang maganda sa garden ko ngayon itong dahlia. Kasi siya, mataba. Gustong-gusto niya yung temperature ngayon kasi wala masyadong pest na. O, ito nang stand out itong ganito na color ko. Ang ganda niya. Siya lang din yung ganyan na color ko. So, yung ko rin, yung Cleome ay nag-start na ng seeds. So, ito na naman yung ko, pa rin, madami pa din yung peppers ko. 3 klase na peppers. So, hinarvest ko. Ito yung unang, yung green bell pepper, tapos banana peppers, and the poblano. Yan yung 3 sili ko dyan. Madami, ewan ko kung ano na naman gawin ko dito. Pag-isipan ko pa. So, yung mga puno ng sili po ay binunot ko na para ma-prepare ko na din yung area na to para pagtaniman ng ating garlic. Kasi dapat tagtanim na ng garlic, hindi ko pa natanim yung aking garlic. So, we will see if I can plant it this week. Kasi medyo na late na ako ng
aking planting ng garlic. So ayan yung ibang sili, tapos meron pang mga patula na natira. Yung iba matigas na, pero patandain ko na lang para gawing panglugod. Ayan, madami pa sila na bunga pero magulang na yung karamihan. So ayan, may kalabasa ako na hindi ko pa rin alam kung anong klaseng kalabasa to. Let me know kung alam nyo yan. Volunteer lang kasi siya. Tapos ito, yan yung sayote ko. Hinayaan ko muna na lumaki sila. Pero madami-dami pala yung bunga. Hindi ko mapapansin kasi yung shape niya ay medyo tricky siya. Tapos may mga kalabasa pa dito na wala ng dahon. Pero may mga bunga pa sa ilalim. So hinarvest ko na din yung mga natirang kalabasa. So ayan, mga magulang na lufa and gourd, hinayaan ko na din siya. So dito pala umalo yung mga sayote. Ang dami nila, hindi ko napansin. So natuwa naman ako kasi ang healthy ng aking mga sayote, malalaki sila. Makapagulay na naman ako ni Tay. Ayan, may nagtago pa pala talaga na hindi ko napansin hanggat hindi ko tinanggal yung mga dead leaves. So under the trellis, dito po nagtatambay yung aking mga manok. Kaya yung iba kong mga gulay, kinain na din ng mga manok ko. So ayan, tanggalin na natin. Pati yung mga maliliit pa na kalabasa, tinanggal ko na din kasi para magamit naman. So, ito yung kabilang side ng kalabasa, may kagat-kagat ng manok. Pero makain pa naman yung kabila, kaya kinuha ko na din. So, ito lahat yung nakuha ko. Please don't forget to like, comment, and share my videos. Thank you all for watching. Bye!